Aralin na ng Ateneo de Davao ang mga naulilang kapatid ng student-athlete na si Rene Baterbonia. Patuloy naman ang investigasyon sa kanyang sinapit at sa Nigerian player na si Divine Adili. Magbabalita, Simon Gualvez. Pangalawa sa 7 magkakapatid, si Rene Bobet Baterbonia ang basketball standout na tubong Talacogon, Agusan del Sur. Isang dahilan kaya pinili niyang mag-aral sa Maynila ay para mapagtapos ang lahat ng 6 na kapatid. Bagay na tutuparin na ng Ateneo de Davao. Isa sa mga pangarap po ni Bobet ay matutupad. 6 ng kapatid ay bibigyan po ng Ateneo de Davao University po ng scholarship. Third-year college sa kursong criminology ang kuya ni Bobet. 2 lalaking kapatid ang nasa high school, habang 3 pa ang nasa elementarya. Sa candlelight vigil naman sa Ateneo de Manila University sa Quezon City, ibinahagi ng ilang teammates ang kanilang mga alaala sa Nigerian na si Divine Adili. He was such a kind and gentle person that I felt comfortable with him almost immediately. God knows how much you mean to us, not only on the basketball court, but in life as well. Part of me that still can't fully accept that you're not with us anymore. It doesn't feel real, and I don't think it will ever feel real. But I also know that in whatever comes next, whether it's in school, basketball, or in anything we do in life, one thing's for sure, we're gonna dedicate it for you. Ayon sa barangay Lipit sa Dipakulaw, Aurora, kung saan nasawi ang 2 atleta, hindi naman sila nagkulang sa mga paalala sa mapanganib na alon sa lugar. May mga babala pa nga tungkol sa rip current o yung mabilis na agos ng tubig mula sa buhanginan papunta sa malalim na bahagi ng dagat. Pero sadyang meron daw talaga mga pasaway. O nga po yung awibit po na yon, talagang pinapaiwas po namin sa mga tao. Kaya lang po yung mga tao, sir, mas gusto pa nilang puntahan yun. Yung awibit na yon. Kung bakit naman gustong-gusto nilang puntahan. Eh, meron po namang mababaw na pwede nilang, yun po tinuturo namin na puntahan nila paglangayan. Nang mangyari ang trahedya noong June 8, tiyempong pa-high tide na raw dahil hapon na. Sabi ng pamunuan ng resort, nag-ocular inspection daw dito sa lugar sina Coach Tab Baldwin noong May 7, 1 buwan bago mangyari ang team building activity. Kabilang daw sa mga chinek, yung lagay ng dagat, oras kung kailang high tide at low tide, maging yung estado ng buhangin. Nauna nang sinabi ng pamunuan ng resort kung saan nag-check-in ang team ng Ateneo Blue Eagles na kahit sila may mga paalala rin sa bisita. Kapatid, ako, Simon Gualvez, para sa 1PH.